sa daloy ng traffic? Oo naman. Kasi imbis na ang sasakyan tuloy-tuloy, ay hinto nila, kakarutan sa gitna minsan. Eh, may lumapit na po ba sa inyo ng mga commuters po na nagre-reklamo po tungkol sa kanila? Mayroon naman sabing sawayin sila, sinasaway naman namin, kaso nga lang, hindi naman namin pwedeng perasain yan. Hanggang salita lang, kung hindi sila naniniwala sa amin, wala kami nagagawa. Sinasaway lang namin sila na maayos. Ang maganda talaga dyan, maano ng gobyerno dahil masyado na silang pasaway. Tapos yung iba para naman, kumbaga sa madalas sa DSWD, para kahit pa paano, mapigyan sila ng pansin, di ba? Hindi talaga maganda dyan. Ito ay dahil ang mga otoridad tulad ng mga BSDO at MMDA ay itinuturing ang mga kagaya nila Gracian na nakakagulo sa daloy ng trapiko at malaking problema sa kalsada. Papalubog na ang araw nang muling bumalik si Gracian sa pagtatrabaho. Nagpa siya ang aming grupo na hintayin na lamang siya hanggang sa siya ay bumalik. Ito, binibilang na namin yung nakukolekta ni Gracian buong araw. Bale, 12 plus 20, 20, 40, plus 20, 60, tapos 10, 70, 72, plus 60, 132 lahat. Sa buong araw na pabalik-balik, 132 pesos si Gracian dito pa lang sa kalye na to. Sa maghapong pagpapabalik-balik at pagsampa-sampa sa mga jeep, nakapanlulumong halos 130 pesos lamang ang kinita niya. Kung tutuusin, ang maghapon niyang pinaghirapan ay barya pa lamang sa mga taong sanay na sa marangyang pamumuhay. Dahil sa kulang pa ang kanyang kita, muli na naman siyang bumalik sa pagtatrabaho. Sabi niya kanina, babalik pa daw siya. Isang ikot na lang. Kaya maka 50 pesos lang siya, makain na ulit siya. Bale, hanggang ngayon, wala pa rin. Bale, hindi natin alam kung ano nangyari sa akin. Kinabukasan ay muli naming binalikan si Gracian, subalit hindi namin siya nakita. Dito ay nakilala namin si Robert, isa sa mga batang tambol. Ito. Pwede ka sa... Kuya! Ano yan? Asa na siya? Kumuha na sa perna. Dapat ialam mo, kuya. Kasi, kausapin sana namin siya eh. Ano ang ginakausap niyo po? Para sa ano kasi may gagawin sana namin. Kuya, sandali lang. Baka pipicture ka sa amin, baka iuli mo kami. Hindi. Walang ano yun. Walang ano to sa para sa eskwelahan to. Bale, ba't pa siya mo isa ano? Ba't siya pumunta doon? Babalik rin siya pagdating ng pera, pinag-ipon ng pera sa kanya. Bibigay sa nanay ng pating-tatay niya. Walang pagganap po yung nanay pating-tatay niya. Siya lang magganap po yung isa. Kailan kaya siya makabalik? Mamaya nga po. Nahapon? Oo. Napag-alaman namin na pumunta si Gracian sa kanyang mga magulang at bandang hapon pa siya babalik. Habang naghihintay, ninais naming alamin din ang kwento ni Robert. Mag-aalauna na kung kaya't nagpa siya kaming samahan ang grupo nila Robert sa kanilang panananghalian.
Sa isang malapit na karinderya sila kumain. Bagamat kakarampot lamang na kanin at ulam ang nakahain, ay pinagsasalu-saluhan nila ito. Baka sa kanilang mga mukha ang kasiyahan at wari ang kanilang mga problema ay nakakalimutan nila sa sandaling nasa harap sila ng lamesa. Sag? Sag? Oo, busog. Upang mas makilala si Robert, sandali kaming nakipagkwentuhan sa kanya. Si Robert o Robert Dumara ay nagmula sa Lucena. Ayon sa kanya, siya ay naglayas. Hindi dahil sa kaguluhan, kundi dahil sa kawalan ng kabuhayan sa kanilang lugar. Hindi niya alam kung ilang taon na siya at hindi rin niya alam kung paano magbasa at magsulat. Sa murang edad, marami na rin siyang pinagdadaanan na pagsubok. Nariyan ang mga pagkakataong nahuhuli sila ng mga pulis at pinagmumulta. Nakuha yung pera nyo. Oo, dati pa yan. Dati pa kami sa Bempong Maynila. Walang ginagawa. Kinukulong kayo. Walang pera, kinukulong. Diretso ko ng pamilya. Binababa kayo? Oo. Paano yun? Pag pinababa kayo, anong ginagawa niyo? Hindi nang magkano ng kano. Hindi. Ano sinasabi ng driver? Baba kayo. Baba? Oo. Nalulungkot naman kayo pag ganun. Oo. Nariyan din ang mga pagkakataong pinapababa siya ng jeep at tinataboy. Sa tingin niyo po ba, ano yung parang magiging masamang epekto nun sa inyo? Bilang driver. Naka-epekto na. Minsan, tumatakbo ka. Hindi ka nalang bababa. Siyempre, magugulat yung mga pasero. Bigla ko ng breno. Nakaupat yung mga pasero. Napansin namin na mayroon ding mga babaeng ganito din ang ginagawa. Kaya naman naisipan naming subukan din kung paano ang maging isang batang tambol. Subukan na namin paano magbuhay pa dyan. Samahan nyo kami. Kasugod sa mana. Sayang yun eh. Kailangan pagsasakay tayo ng jeep, yung maraming tao para makakuha ng maraming donasyon. Kunin mo, Mike! Nakita namin jeep. Ganito buhay niya. Ito ba sa nalang buhay nila? Sabit-sabit lang. Sabit-sabit lang sila. Ako naman po. Buha ko, try ko ah. Hoy, galing ko. Pasensya na po kayo ah. Hirap talaga. Kaya, nakakaya sa pasahero. natin lang kay Kuya. Talaga. Ano kinikita niyo kada isang jeep? piso, 2 piso. Kita lang nila mga 5 piso, 10 piso kada kada isa sa kanila jeep. Depende pa kung pababain sila ng jeep. Mahirap kasi kung ano yung driver masungit eh. Pero ngayon, buti naman nakasakay tayo sa mabait na driver. Nagbibigay po kayo sa mga bike. Mga magkano po binibigay niyo? Pag may naka-receive po kayo ng ganyan. Pero ngayon, buti naman nakasakay tayo sa mabait na driver. Ate kayo po, bibigay rin po kayo sa mga bike. Mga magkano po kaya po binibigay niyo? Yung bukal sa loob, kahit magkano lang, basta bukal sa kalooban. Ano yung paikot-ikot lang kayo pagkababa nyo, nakasakay kayo pagkababa. Bale, pag papunta sila doon, pagkababa nila, pabalik naman sila para may kanya-kanya kasi silang mga lugar. Kaya ko pa isa pa.
Okay na? No, baba na kami. Malapit na. Pagkatapos ng isang round ng kanta, kukunin na yung mga sobrang binibigay ng kasama niya. Bali, dalawa sila magkasama. Yung isa nagbibigay ng sobre. Para kuha ng pera. Ito nakuha natin pera. Bilangin natin ha. 3, 6, 9, 11, 12. Naka 12 tayo sa isang jeep. Papunta pa lang yun. Mamaya pabalik naman. Try natin. Ay, mga badyaw talaga. Badyaw talaga kinakanta niya. Saan yung kinakanta nila sa Mindanao? Dinala dito sa Manila.